General question po tayo ng length of time. Ang pananong po sa kanya ay Dono cry. Silent U, Dono cry. Gaano katagal or gaano kadami? Ito po ay walang particle. Bakit ko po siya tinawag na general question ng length of time? Kasi po pwede nyo pong isagot, pwedeng araw, pwedeng linggo, buwan or taon, o kung ano-ano pa man. Kapag tinanong ka lang po kasi ng halimbawa, ilang linggo, nansyukan, ang pwede mo lang isagot weeks. Kapag tinanong ka ng month, sa month lang din po. Ito po kasi, ang Dono cry, cover na po niya lahat. Sakop niya na lahat, pwede mong isagot lahat. Ngayon po, paano po natin gagamitin ang Dono cry sa sentence? Ang Dono cry po, ilalagay po natin siya sa unahan ng sentence. Pero, may pero po tayo, kapag may kasamang kakarimas, ang ibig sabihin po ng kakarimas ay aabutin, nasa hulihan ng sentence at sila ang magkatabi. Dono cry, kakarimas ka. Mamaya po, aralin po natin ito. Pag-usapan po natin si guray. Pag sinabing guray, ibig sabihin po nito about or halos. Ito yung sinasabi natin humigit kumulang. Guray po yun. Ito po ay nilalagay after ng amount. Pag sinabing amount, yung dami or yung bilang. And period of time. Pag sinabing period of time, ito po yung panahon, yung haba ng panahon natin. Doon po natin ilalagay. At ito po ay walang particle. Ngayon po, ang guray, lahat po pinagagamitan yan. Mapatao, mapapera, mapabagay, lahat po ng bilang. Gamit po ang guray. Kahit po sa haba ng panahon. Guray din po. Kung paano nyo po siya gamitin sa Tagalog, yung halos, pareho lang po sa Nihongo. Example po tayo sa pananong na Dono cry. Ang Dono cry po ilalagay daw po sa unahan kapag walang kakarimas. Kapag may kakarimas, ito po ay nasa dulo ng sentence. Napansin naman po natin na wala naman pong kakarimas, kaya sa unahan po natin siya ilalagay. Dono cry. Tapos po, yung pattern number 9 po, yun po ang pattern pa rin pong gagamitin natin dito. Kung naalala nyo po, yung may particle na particle o tapos may length of time. Yung pananong po nyo doon sa length of time, pinalitan lang po ng Dono cry. Kumbaga po kasi ito ay sakop niya lahat ng pananong. Ang noun po natin ay Nihongo. At yung particle natin na o. Tapos yung nag-aral, ibig sabihin past tense na Benkyou shimashita. At yung question marker ka natin. Basahin po natin. Dono cry Nihongo Benkyou shimashita ka? Gaano katagal nag-aral ng Nihongo? Ngayon po, nandito po yung ating pananong. Halimbawa po, nag-aral ka ay 4 months. Yung kagets. Yung kagets. Kopyahin natin yung verb. Direct answer na lang po tayo. Yung kagets Benkyou shimashita. Ibig sabihin, 4 months, nag-aral. Ngayon, kung ayaw mo mag-direct answer, kopyahin mo na lang po uli yun. Ngayon po, kapag gusto mo magsabi ng humigit kumulang ng 4 na buwan or halos 4 na buwan, ulitin po natin yung 4 months, yung kagets. Yung guray po, yung kanina na halos, ilalagay po kasi ito sa bilang or sa dami o kaya doon sa haba ng panahon. At wala po itong particle. Tapos, direct answer na ulit tayo. Benkyou shimashita. Yung kagets guray, Benkyou shimashita. Ibig sabihin, 4 months, halos, nag-aral. Example pa po tayo. Gaano ka katagal magta-travel? Wala pong aabutin, kaya nasa unahan pa rin po ang Dono cry. Dono cry. Yung noun natin ay travel, ryoko. Tapos yung particle o at yung shimas. Group 3 po itong ryoko o shimas. At question marker. Dono cry, ryoko o shimas ka? Halimbawa po, 1 week ka magta-travel, issue kan,
Ryoko shimasu. 1 week magta-travel. Ngayon po, kung maglalagay ka uli ng guray, ishukan guray. Ryoko shimasu. Pupunta. Basahin po natin. Dono guray ryoko shimasu ka? Ishukan ryoko shimasu. 1 week magta-travel. Ishukan guray ryoko shimasu. 1 week halos magta-travel. Example pa po tayo ng walang particle o. Gaano ka na katagal sa Japan? Wala po uling kakarimas kaya ang dono guray natin ay nasa unahan. Dono guray. Gaano katagal sa Japan? Ibig sabihin po nasa Japan. Nihon ni imas. Pag sinabing nihon ni imas, kung naalala nyo, ang ni imas ay nasa Japan. Lagyan natin ng particle ka para sa question marker natin. Dono kurai nihon ni imasu ka? Kanina po, nung nagsagot po tayo ng pattern number 10, dito po tayo naglagay ng haba ng panahon, inusog po natin. Ang pagsagot po natin, pareho lang din po. Ang rules lang po kasi ni Dono Cry, pag walang kakarimas, nasa unahan ng sentence. Di po ba pag sumasagot tayo, tinatapat natin. Halimbawa po, 2 years ka nang nasa Japan. Ninen. Tapos baka sabi mo, Ninen, nihon ni imasu. Ang gagawin nyo po, mag-direct answer muna tayo. Pakita natin. Ninen, imasu. Ibig sabihin, 2 taon nang nandoon or nasa Japan. Ngayon, kung ikaw naman po ay hindi magda-direct answer, ang magiging sagot mo, dito ko na lang ilalagay. Nihon, ni, ninen, imasu. Nihon ni, ninen, imasu. Yung aking haba ng panahon ay nakatabi ng verb. Kasi wala po akong particle o. Ito po ay same lang sa pattern number 10. Gumamit lang po tayo ng Dono Cry para sa general question ng verb. Ang rules lang po kasi nito ay naandun po sa unahan ng sentence. Next po tayo. Gaano ka katagal nagtrabaho sa Taiwan? Wala pong aabutin. Dono Cry, nasa unahan pa rin po. Tapos, meron po tayong place. Taiwan. Taiwan de. Tapos yung nagtrabaho, past tense, hataraki mashita. At question marker ka. Dono guray, Taiwan de, hataraki mashita ka? Ngayon, ang sagot mo halimbawa ay, maglagay po tayo ng halos. 5 months ka pong nagtrabaho sa Japan. Go kagets. Lagyan natin ang guray. Hataraki mashita. Basahin po natin. Go kagets guray hataraki mashita. Ibig sabihin, 5 buwan halos nagtrabaho. Or kung ayaw mong mag-direct answer, Taiwan de, go kagets guray hataraki mashita. Sabi mo, sa Japan, 5 buwan halos nagtrabaho. Example po tayo ng Dono Cry. Yung Dono Cry po, baka may maririnig kayong Dono Cry, isa lang naman po ang meaning nun. Gaano katagal or gaano kadami. Basahin po natin. Mula Manila hanggang Bulacan, gaano katagal ang aabutin. Ngayon po, mayroon tayong aabutin. Ang Dono Cry natin, mapupunta po sa dulo. Unahin natin tong mula Manila hanggang Bulacan. Manila, Kara, hanggang Bulacan, Buracan, Made, at yung gaano katagal ay Dono Cry. Dono Cry. At yung abutin ay kakarimas. Question marker ka. Basahin po natin. Manila, Kara, Buracan, Made, Dono Cry, kakarimas ka. Nandito po ang pananong. Diyan po natin ilagay ang sagot. Ngayon po, halimbawa, ang Bulacan ay 3 to 4 hours. Hindi tayo sigurado sa
Pagbiyahe, lagay na lang po natin ay halos 3 hours na lang po. Sanjikan, Guray, tapos Kakarimas. Ang guray po lagi pong katabi nung bilang na sinasabi po ninyo or haba ng panahon. Sanjikan, Guray, Kakarimas. 3 oras halos ang aabutin. Ngayon po itong length of time, doon nyo na po itapat kung nasaan po yung pananong kasi ito po wala naman po sa pattern 9 at sa pattern number 10. Ngayon po kung halimbawa sa pagsagot po ninyo gusto nyo pong lagyan ng vehicle, pwede naman po. Halimbawa by bus, basu, de, tapos yung pinaka-answer nyo, lagyan na lang natin ng number, Sanjikan, Guray, Kakarimas. Ito po ang pinaka-answer po ninyo. Naglagay ka lang po ng vehicle. Basude, Sanjikan, Guray, Kakarimas. Ibig sabihin, by bus, 3 oras halos ang abutin. Next po natin ay dake. Ang ibig sabihin ng dake ay only or lang po sa Tagalog. Ito po ay wala ring particle. Ang dake po ilalagay mo sa sinasabi mong yun lang. Kung paano po gamitin yung only or yung lang sa Tagalog, wala pong pagkakaiba sa Nihongo kaya hindi po siya mahirap gamitin. Basahin po natin ito. Ichichikang dake, 1 oras lang. Pandake, tinapay lang. Koredake, ito lang. Watashi dake, ako lang. Lagyan po natin sila sa dulo ng iba pang kasunod. Ichichikang dake, benkyou shimashita. 1 oras lang nag-aral. Pan dake tabimashita. Tinapay lang ang kinain. Kore dake desu ka? Ito lang po ba? Watashi dake desu. Ako lang po. Pattern number 11 po tayo. Ang pattern number 11 po natin ay period. Yung panahon pa rin po dito, yung dami ng panahon or tagal ng panahon. Susundan po siya ng particle ni, ilang beses, at yung verb po natin dito. Yung verb po natin dito, hindi po natin makokontrol kung anong particle. Depende po kasi sa noun na ibibigay mo dito. Pwedeng place po kasi, pwedeng bagay. Example po tayo, sa loob ng 1 buwan, or sa 1 buwan, 1 beses nanonood ng movie. Ang period mo ay sa loob ng 1 buwan or in 1 month. Ang 1 buwan ay ikkagets. Yung ichi po, tinanggal po yung chi, pinalitan ng chisetsu yung 1, ikkagets. Tapos particle ni, ilang beses po, 1 beses. Ang 1 beses po ay ikkay. Ikkay, kanji na po natin. Ikkay. Pero po, ang basa po dyan ay ikkay. Yung ichi rin po, pinalitan ng chisetsu. Special po yung 1. Ikkay. Tapos, wala po siyang particle. Nanonood ng movie. Meron po tayong movie na eiga. Tapos yung ng verb o. Tapos yung mimas. Basahin po natin. Ikkagets ni ikkay eiga o mimas. Next example, sa 1 araw or sa loob ng 1 araw, 2 beses umiinom ng kape. Ang 1 araw ay ichinichi. Particle ni, ilang beses, 2, nikay. Ito naman pong nikay, hindi naman po special, nikay lang talaga siya. Yung kape po ay kohi. Yung nang ng verb mo ay o at umiinom. Nomimas. Ichinichi ni, nikay, kohi o nomimas. Next example po natin, sa loob ng 1 linggo, 2 beses pumupunta sa Nagoya. Ang panahon po natin ay sa loob ng 1 linggo. Ang 1 linggo po ay isyukan. Isyukang, particle ni. Tapos yung ating ilang beses po ay 2, nikay. Tapos pumupunta daw po sa Nagoya. Nagoya po ay lugar. Nagoya.
e ikimasu. Basahin po natin. Issue kang ni Nikai Nagoya e ikimasu. Sa loob ng isang linggo, 2 beses pumupunta sa Nagoya. Ito pong pattern na po, magagamit nyo po ito kapag may sasabihin kayo kung ilang beses nyo pong ginagawa yung verb sa loob ng panahon pong iyon. Pananong po tayo, base po sa pattern, translate po natin ito. Sa loob ng isang taon, ilang beses kang umuuwi sa bansa? Ang panahon natin ay sa loob ng isang taon. Ang isang taon ay ichinen. Tapos, particle ni. Yung beses natin ay pananong nankai. Nankai, umuwi sa bansa. Ang bansa po ay kuni, particle e, kairimasu. At yung ating question marker, ka. Ichinen ni nankai kuni e kairimasu ka? Halimbawa po, isang beses, sasabihin mo lang po ay ikai kairimasu or ikai kuni e kairimasu. Direct answer na lang po tayo. Ito po ay ikai po yan ha. Special po kasi siya. Basahin po natin. Ichinen ni nankai kuni e kairimasu ka? Ikai kairimasu. Pattern number 12 po tayo. Ang pattern number 12 po natin ay noun, particle, ilang beses, at verb. Yung particle po natin dito, hindi po natin makokontrol kasi po, depende po yan sa noun at saka sa verb na ibibigay. Ngayon po, ang pagkakaiba nito sa pattern 11, kay pattern 11 po, nakabigay po yung panahon kung ilang beses mo po gagawin or ginawa yung verb. Dito po, sasabihin mo lang kung ilang beses mo lang po gagawin yung verb. Wala pong panahon na pag-uusapan po dito. Example po tayo. Next week, isang beses pupunta sa Tokyo. Ang next week ay Raishu. Tapos, ang ating noun ay Tokyo. Particle natin e, kasi pupunta po. Ngayon, ilang beses? Isang beses. Ikai, tapos yung verb natin na pupunta na, ikimasu. Raishu Tokyo e ikai ikimasu. Dati po sa pattern natin, Tokyo e ikimasu. Ngayon naglagay lang po tayo ng paningit kung ilang beses. Next po, 2 beses binasa itong magazine. Ang noun natin ay magazine. Nagkaroon lang tayo ng pantukoy, kono, itong. Tapos yung magazine ay zashi. Tapos particle o na po tayo. Tapos yung ating ilang beses ay 2. Nikai. Tapos yung binasa ay past tense. Yumi mashita. Basahin po natin. Kono zashi o nikai yumimashita. Ito po yung bilang. Kung ilang beses. Dati po, zashi o yumimashita, nagbasa ng magazine. Ngayon po, nagkaroon na po tayo ng bilang.